At ito, ang topic natin ngayon, love speaks the truth. At ito po ang part 8 na tayo ngayon. Alam mo, madali, sasabihin nyo, madali mo na magsabi ng totoo. Malimit tayong mapahamak sa pagsasabi ng totoo. Nagigess nyo ako? Merong iba nasasampal pa sa pagsasabi ng totoo. Sabi na, napaka-bastos mo, nagsabi ka ng totoo. Kaya yung pagsasabi ng totoo, yung love speaks the truth, we need to be skillful in doing so. At yan na hindi tinuturo sa school. Kung meron lang tayong matututunan, mapapakinggan kung paano yung tamang paraan ng love, yun ay matututunan natin kay Lord mismo dahil siya ang originator ng love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang iniibig ng Diyos, sanlibutan. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo ba yung sanlibutan o yung world? Yun ay hindi mga makadiyos na tao. Ang sanlibutan, taong hindi makadiyos. Pagka tinawag kang makasanlibutan, insulto yun sa iyo. Ikaw, napaka-makasanlibutan mo. Hindi magandang pakinggan yun. Parang ikaw, worldly, masyadong worldly. At saka mga taong worldly ay hindi malapit kay Lord. When you are close to the world, ikaw ay malayo kay Lord. Pero pag malapit ka kay Lord, malayo ka sa world. Nag-iiba ang ugali. Nagbabago ang priorities. Nagbabago ang kanyang buhay. Pag malapit ka kay Lord. At yun ang ating sinisikap na matutunan, yung love na ito. Minsan may nagtanong kay Jesus, ano ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Sabi niya, makinig ka Israel. Pakinggan mo, ang Diyos, siya'y Panginoon. Sabi niya, ibigin mo, ito yung word na yun, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. Sabi niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung titingnan natin, isa-summarize, ito ang tinanong sa kanya, ano ang una't pinakadakilang utos sa lahat ng utos. Sabi niya, ito ang pinakamahalaga. Yun ay 10 Commandments yung binanggit niya. Yung ibigin ng Diyos at saka ibigin ng kapwa, yun ay 10 Commandments na isinummarize niya. Ginawa na lang itong dalawa. Ang 10, ginawa niyang dalawa. Yung unang bahagi ng 10 Commandments is about loving God. Ang pangalawang bahagi ng 10 Commandments is about loving people. Nasundan niyo na ba ako doon? Nasundan niyo po ako. Kaya yung 10 Commandments, sinummarize ni Jesus, of course, tinanong siya para subukin. Pero paano mo susubukin? Ang siyang author ng salita ng Diyos. Ang tawag sa kanya ay salita. Sa simula pa ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. So ang salita ay si Jesus. Tapos susubukin siya noong time niya kasi hindi nila alam kung sino si Jesus. Salamat sa Diyos, pinanganak tayo sa panahon natin ngayon na yung mali nila noon nakapagtuturo sa atin. Amen po ba tayo doon? Sabihin niyo ngayon, yung mali nila noon, na itutuwid natin sa ating kapanahunan. Kaya napakabuti ni Lord. Yung timing ng pagkakasilang natin na sa ating panahon ngayon, actually huling panahon na ngayon, last days, ay marami tayong matututunan in the last days. Dahil marami na tayong nakita, marami ng mga mali. At tayo rin mismo, ang daming mali. Sino sa inyo nakagawa na ng pagkakamali? Pakitaas mo ang kamay. Okay. Kung walang pagkakamali, edi walang tama. Kaya laging meron niyang kabaligtaran ng lahat. Senior ko yan nung minsan sa grupo ng mga leaders. Sabi ko, meron yung other side of every story. Pag merong white, merong black. O pag merong light, merong darkness. O merong truth, merong lie. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kaya may malakas dahil may mahina. At nais ng Panginoon tayo na sa panig ng malalakas at pinalakas ng salita ng Diyos. Kaya itong ating lesson na ito, love indeed, love speaks the truth. Hindi laging madali magsalita ng totoo. You cannot always say the truth. It is hard to say the truth.
At we have to be skillful. May mga pagkakataon na nagtatanong sa iyo, halimbawa, misis mo, nagtatanong sa iyo, tapos sasabihin, bagay ba sa akin itong damit ko? Ingat ka sa pagsagot mo. Buhay mo kapalit. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kailangan tong araw na ito maging skillful tayo sa pagsasabi ng truth. Amen po. Gusto ba nating matuto? Tanong ko yun. Gusto ba ninyong matuto? Lahat ng nag-amen, matututo. Kasi naroon ng iyong desire. Dinidesire mo yun. Minimithi mo yun. And God is helping us. Amen po. So sisimulan natin ito. Tinan niyo po ito dito. Sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 6. Tingnan muna natin dito sa Tagalog. Tingnan nyo. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang. Hindi bastos. Yun yung alam natin yung salita, bastos. Pero pagpagandahin natin, nasa pulpito hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit, ikinagagalak ang truth, ang katotohanan. Kaya napakahalagang matutunan natin ito. Kinagagalak nito ang truth. Love suffers long, it's kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It's not puff up, hindi palalo. Does not behave rudely. Hindi bastos ito. Does not speak its own. It's not provoke. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Napakabuti ni Lord. Unfortunately, kahit alam natin ito na truth, sabi nga sa Bible you shall know the truth, and the truth will set you free. Makakilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ito'y nami-misquote, malimit. Sasabihin, the truth will set you free. No way. Imposible, the truth will set you free. Hindi ka pwedeng, ang katotohanan ay magpalaya sa iyo. Ang makapagpapalaya sa iyo ay yung kinikilala mo, ang katotohanan. You shall know. Sabi rito, you shall know the truth. Sabi-sabay. And the truth will set you free. So without knowing, it is impossible for you na ikaw, by the truth, you will be set free. Ulitin natin sa Tagalog. Tinan niyo po. Okay. Makikilala ninyo ang katotohanan. Hindi sabihin, ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Hindi imposible mapalaya ka ng katotohanan kung hindi mo nakikilala kung ano ang katotohanan. Kaya kailangan makilala natin ang katotohanan. Now, ito ang titingnan natin ng basis natin about love speaks the truth. Yun ang basis natin, yung Word of God. Ang katotohanan, makikilala natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At ulitin ko kayo, sino po ang interesado na matuto siya noon? Pakitaas po ang kamay. God bless you po. Nawa, igawad ng Panginoon sa lahat. In Jesus' name, I pray, Father. Nawa, ang pakikinig nila, biyayaan po ninyo, Lord, ng pangunawa at maipractice yung aming napapakinggan. Now, titingnan po natin dito ang mga misconception of expression of love. Meron po mga expression ng love, pero hindi yun ang tama. Misconception. Maling pangunawa. Hindi niya nakikilala ang katotohanan, kaya napapractice niya ito. Avoiding confrontation at all costs. Alam mo yung confrontation, yung haharapin mo. Yung pag-uusapan ninyo. Yung diretsahang pag-uusap. Alam niyo, because of love, ang marami ina-avoid ang mga bagay nito. Hindi niya gustong pag-usapan yan. No? Huwag na natin pag-usapan yan sa ibang araw na. Ito naman, wag mo nang banggitin yan. Di ba? Natatakot sa confrontation. Tinatago ang nararamdaman. Hide feelings, repress the truth. Susupilin yung totoo. And then, pretend that everything is okay naman ang lahat. Okay naman na tayo. Huwag na natin pag-usapan yan para hindi na sumama. Kasaya-saya, Paskong Pasko Di ba? Nakikita niyo ba aking word? Nakikita niyo ba yung katotohanan na yun? Misconception of expression of love. This is what we need to learn. Why do we need to speak the truth? Bakit kailangan nating matutunan na magsabi tayo ng totoo?
Because of love. Dahil yan ang tinuturo sa atin ni Lord. Sabi niya, ang love ang napakahalaga sa Kanya. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, buong lakas. Ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ang buhay natin is all about love. At kung hindi mo natutunan ito, hindi maayos ang pamilya mo, hindi maayos ang relationship mo, it's hindi loving ang na-experience mo when you come together sa inyong family, hindi masaya ang buhay. Kahit anong sabihin nyo, huwag na kayo malungkot. May pag-asa tayo. Amen? Alam ko marami sa inyo, broken family. Na-experience ko po naman yon. Alam ko naman ang sinasabi ko. Naikwento ko nga sa inyo nung last na nag-preach ako kung paanong ako'y merong broken family. Broken family, broken life, broken hope, broken heart, broken man, broken woman. Marami sa inyo broken. Pero sa biyaya ng Panginoon, narito siya para tayo tulungan na ma-handle natin yung brokenness. Expert ng Lord para yung brokenness natin, may i-correct niya, may ayos niya. If we learn to speak the truth. Amen po. So itong titingnan natin. Hindi, bakit kailangan natin magsabi ng totoo? Hindi mo gustong mapahamak ang iyong mahal sa buhay. Nalalaman mo sa kanyang lifestyle, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang ginagawa, sa kanyang priorities. It's not doing them any good. Parang itong tinatahak niyang landas ng buhay niya patungo sa kapahamakan. And you know that. Dahil kayo po matagal na nag-church. Pero ayaw mong magsalita, ayaw mong magsabi, ayaw mo ng confrontation. So, ano nangyayari nun? Inaalaw mo na humaba ng humaba lamang ang istorya. Nananahimik ka lamang. At maling pananahimik dahil hindi mo na i-correct ang dapat i-correct. Bilang ikaw na mananampalataya, bilang na ikaw ay ama ng tahanan, bilang na ikaw nakakakilala sa Lord, ikaw nabuksan sa truth, mapapakinabangan lang ito ng iyong family if you will apply, you speak the truth. Amen po. Ang pagsasabi ng katotohanan, maaring, number one, makapagpabago ng buhay. It could change life. Pag ikaw yung skillful, natutunan mo yung tamang paraan, maraming mga tao ginagawa ang tamang bagay, pero mali ang paraan. Kaya we need to learn to do the right thing the right way. Kailangan matutunan natin yon. At alam niyo, sa church, hindi naman ito puro naman dasal, puro spiritual. Hindi yun ang church. Ang church po ay family. Nagtutulungan tayo. We help each other. Ang church nag-aayuda. Katulad po nung panahon ng pandemic, ang church tumutulong. Tayo ay family. Ang church ay family. Yan pong ino-offer ng HTBC sa bawat isa. Na tingnan natin ang bawat isa na we are family. Dito sa church, napakaraming skillful na mga tao na makatutulong po sa inyo. Kaya magtutulungan tayo. Yun po ang church. Hindi ito yung mag-aantanda ka, magsitayo kayo, magsiupo kayo, o sa magsiuwi na kayo. Hindi ganon. Ang church, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ang unang tinuturo sa atin is how to love one another. Yun ang tinuturo sa atin ng Lord. Dahil tayo, kayang-kaya lang nating ibigay yung mga nagpapautang sa iyo. 99 times inutangan mo, pero nung minsan tinanggihan ka, galit ka na. Sinusumpa mo, napakadamot. Mata pobre. Marami ka nang nasasabi, minsan mali. Sino sa inyo nakagawa no? Ang dami mong ginawang tama, pero isang mali mo lamang, sinumpa ka na. Huwag na mataas na kamay, nakakahiya. Sige, huwag na. Pero lahat tayo merong experience doon sa mga ungrateful people. Pero huwag po kayong magalit sa kanila. Hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba, Panginoong Jesucristo, ang ganda ng intention, ipinako pa sa krus, pinagtawanan pa, kinutya pa. Pero sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila, hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Senior ko sa inyo nung last time, amen? Remember? Tatandaan niyo? Now, it could change life. Knowing the truth will set you free, knowing. Kaya, it could change life. Pangalawa, it could resolve, diffuse issues. Maring mabawasan, maring mapababaw ang
mga issues. Why? Because natutunan natin ng paraan. We need to know the facts first. Hindi kayo basta maniniwala sa kung ano marinig mo, kung ano sabihin, hindi ka basta maniniwala. Totoo nga sinasabi niya, pero anong motibo niya? Ba't niya sinabi? Kaya makikita mo rito, napapanood niya sa teleserye. Expert kayo dyan. Sa teleserye, yung si senyorita, tsaka yung mga amo, kung paano sila ay nagtatratuhan sa isa't isa. Sabi mo sa katabi, ka na nga tumanggi kay pastor. Nanonood ka naman ng teleserye. Okay. At nakikita natin yung mga reaction nila, kung paano yung mga maling reaction. Amen ba tayo doon? Agreed? Ngayon, pangatlo, tinan nyo, speaking the truth could create conflict. Kaya pag mali ang sagot mo, honey, bagay ba sa akin itong damit ko? Magdasal ka na, Diyos ko, tulungan mo ko. Lalo na tatanong yung asawa ko. Sabihin, bagay ba sa akin to? Kailangan sabihin ko, bagay. Ayun. Tapos ang istorya, panalo tayo doon. Now, itong mabigat na tanong, mataba na ba ako? Yan. Kaya pala ganyan kaya nagsabi ka na, ang bilbil mo, nakaupo na sa iyong belt. Ito, medyo may problema tayo dyan. Pagkatapos nyo mag-usap, ewan ko lang kung abutin ng 1 linggo man lang na hindi kayo kinakausap. Talagang may problema tayo doon. Kailangan matutunan mo ang tamang paraan. Pati sa pakikipag-deal sa anak. Lalong-lalo na. Iba may gap kayo meron kayong generation gap. Ibang age. Tulad ko, ang tanda ko, tapos ang anak, mas bata sa akin. Lalo na nung teenager sila. Now, kaya kailangan maintindihan mo ang tamang paraan. Tinanong ka ng tatay mo, tapos sinabi mo ang totoo sa tatay mo, sinumpa ka na, wala ka na, inalisan ka na ng mana. Kasi, ang pagkakasabi mo, dahil ikaw ay inis sa tatay mo, sinabi mo nga yung totoo sa kanya, pero ang pagkakasabi mo ay maling paraan. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Tamang bagay sa maling paraan. Okay, tamang katotohanan, pero maling paraan. Kaya sa John 8:58 to 59, sabi rito ganito. Most assuredly I say to you, sabi ni Jesus, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Babatuhin siya. Kasi sinasabi niya, siya ay God. Na-imagine niyo ba yon na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao, tapos ipakikilala mo sa Kanya, hindi sila maliligtas unless they receive you as Lord and Savior, unless they receive you as God. Imagine kung gaano kahirap kay Jesus para sabihin niya yung truth kung sino siya. Itinago niya yun for a while. It is not yet. Hindi pa ito panahon para ipagtapat ko kung sino ako. Pero pag sinabi niya, most assuredly I say to you, before Abraham was, tunay nga sinasabi ko sa inyo, sabi rito, bago ipinanganak si Abraham, ako na, si ako nga, I am. Ang nagsasalita lang noon ay God. So napakahirap sa part niya para magsabi siya ng truth. Alam niyo nangyari sa kanya? Pinako siya sa krus. Batay, nabuhay, bingi, nakalakad, ang pilay, nakakita. Okay, good. Gising, nakikinig. Kaya nakikita natin dito kung gaanong kadilingkwente ang truth. Pag in-reveal mo ito nang wala sa timing, wala sa tamang paraan, kailangan matutunan natin. Sa Galatians 4:16, sabi rito, have I therefore become your enemy because I tell you the truth? Sabi rito, at ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sinabi ko ang katotohanan? Yun ang sabi ng Apostle Paul. Ang mga pastor, kalimitan, dalawang bagay lang yan. Iibigin mo siya at yung iba, kasusuklaman siya. Kasi nagsasabi siya ng totoo. Kaya ang kailangan natin matutunan maging skillful po tayo. People, ito po ang katotohanan. Ito po ang totoo. Ito po ang dapat nating i-keep. People want the truth. But not all are ready to accept the truth. Gusto ng tao, katotohanan. Gusto ng tao, magsabi ng totoo. Pero hindi lahat ay ready sa totoo. Pag sinabi mong, alam mo, sa totoo lang, naku, nakaka-nervous yan. Sa totoo lang,
Na-experience nyo ba yung sinasabi ko? Sa totoo lang, sasabihin niya yung totoo. Sa Proverbs 9:8, tinan niyo po. Do not correct a scoffer. Yung pong nangungutya, yung mangungutya. Do not correct a scoffer, lest he hate you, because rebuke a wise man and he will love you. Sabi rito, huwag mong sawayin ang manlilibak. Yung arugante na manlilibak, huwag mong sawayin. Baka kamuhian ka niya. Sawayin mo, marunong, at iibigin ka niya. Sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Sa Diyos ang kapurihan. Kaya, ingat, hindi basta. Hindi basta alam mong totoo, sabihin mo kaagad. We need to learn. Kaya matutunan natin ang tamang paraan, tamang panahon, at ito ang ating titingnan po. Sabi sa Ephesians 4, tinan niyo po. Ephesians 4, verse 15. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Tinan niyo, kayo naman magbasa. Okay, ready? Tutulungan niyo po ako. Okay, read, please. Go. The truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Patungo tayo doon sa head, si Christ. Now, a lot of people, they grow old, but they don't grow up. Yung mga matanda na walang pinagkakatandaan, nag-agree ba kayo sa akin doon? Ito tumatanda pa urong. Tumatanda pa urong. Matanda na walang pinagkakatandaan. A lot of people, they grow old, but they don't grow up. Na hindi niya ma-handle yung tamang katotohanan nihahayag sa kanya. Na minsan, nagsalita po ako doon sa bahay. Sabi ko, bakit ka pa ulit-ulit ang ginagawa mo? Alam mo, dapat maiwasan mo yun. Huwag kang tatanga-tanga. Narinig ko, sabi ni Shine, meron akong maliit na bata sa bahay. Sabi ko siya, mga 8 years old na ngayon. Nung nasa amin siya, mga 4 years old lang Mama, hindi ba masama yung salitang tatanga-tanga? Narinig ko, balik ako. Shine, masama nga yun. I'm sorry, hindi ko na uulitin yun na magsabi uli ng tatanga-tanga. Napahiya ako. Alam niyo, yung truth, makapagbababago sa iyo, lalo na nagsasalita bata, na may paggalang, buong paggalang niya, Mama, sabi sa nanay niya, Mama, hindi ba masama yung salitang tatanga-tanga? Kaya ayoko na sabihin po yan. At ako sinisikap ko na mabago yung aking paraan ng pananalita. Pwede po bang ako ipag-pray ninyo at tulungan doon? Amen po. Kung minsan po ako'y nadudulas, sabi mo sa katabi mo, ikaw hindi. Hindi ba lahat naman tayo nadudulas sa pananalita? Kung hindi, di perfect man na tayo. Yan ang sabi sa Bible. But dahil po ako'y nakatayo sa pulpito at ako'y tagapagsalita ng Diyos, kailangan maging maingat po ako. Amen po. Kaya tulungan ako ng Diyos, tulungan niyo ako sa prayer. Sino po ang mangangako na tutulungan niya ako sa prayer? Pakitaas ang kamay. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoon sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ni Lord sa inyong attempt na tulungan ako. Huwag mong sawayin ang manlilibak, baka kamuhi ang kanya, sawayin mong marunong at kanyang iibigin ka. Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. So repressing the truth rather than dealing with the truth, it causes more trouble. Lalong lumalala. Pag hindi mo sinupil, pag hindi mo sinabihan ng katotohanan, ang problema nadadagdagan. It's always easy po pagka yung hindi mo na sinabihan. Sinunod mong lahat ng gusto, mas madali. Ang bata napakaingay. Bigay mo nga ang cellphone mo dyan para paglaruan na lang niya yung cellphone mo. So yung bata, maliit pa, naa-addict na. Na-addict na agad sa games, na-addict na agad sa media, na-addict na agad sa panunood ng kung ano-ano, pindot-pindot. Ay, ang bata ay napakadaling matuto. Hindi pa nag-aaral, addict na. Masahol pa yon sa addiction sa drugs. Nakukurta ang utak sa computer games ng mga bata sa ating kapanahunan ngayon. Nakukurta utak.
Amen ba tayo doon? Sabi sa nakukurta daw ang utak. Nakalalaro ka, pipindot. So, ito po, ang pagsasabi ng totoo, is not fun, it is not easy, and there are times it is tough. Lakasan dapat ang loob. Kailangan tibayan mo ngayon loob para magsabi ka ng totoo. Hindi mo gusto na mapahamak ang iyong mahal. Kaya you have to be courageous ng pagsasabi. At ito po ang ating titingnan sa Ephesians 4:15. Sabi rito, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Kaya itong pag-aaralan natin ngayon, kung papaano ito po, tinan niyo po, ating tingnan itong how to speak the truth in love. Ito po yung, we need this lesson, we need this skill. Itong skill, kailangan maging skillful tayo in speaking the truth. Nag-agree ba kayo sa akin? Po. Meron ba sa inyong napahamak? Meron ba sa inyong inaway? Dahil sa, alam mo yung si Mare, yan ay nangangalo niya. Nung wala si Pare, ganyan nakikita ko yan. Naggalit sa kanya ito. Siyempre po, nag-away yung mag-asawa, nasira ang buhay nila. Ang tawag doon ay chismis. Nagsabi ka nga ng totoo, pero ichinismis mo siya. Hindi lahat. Kaya kailangan marunong tayong ma-discern natin po. Mag-ingat din tayo po. Amen ba tayo doon? Now, check your motives. Yun ang number 1. Number 1 lesson, how to speak the truth in love. Check your motives. Ano bang motibo mo? Bakit mo ba sinabi yun? Amen po. Make sure that your motive is pure. Tingnan mo munang mabuti kung malinis ba ang motibo mo? Maganda ba ang iyong motibo doon sa tao? Kalimitan, pag nagsabi tayo ng wrong motive na ito, natotrouble tayo. Maling motibo katulad ng nasabi mo yon dahil ikaw ay naiinggit nun sa tao. Alam mo yan sa ganito, ano? Napakabait pala. Kunyari lang yon. Uutangan ka. Yun. Dahil, tignan nyo, dahil, ano siya, may jealous siya doon sa tao eh. Nagsiselos siya doon sa tao, naiinggit siya doon. Iritado siya. When you're irritated, you speak the truth. Alam mo, halimbawa, ayaw ko itong mga ito, I don't like these people, they're all ugly. Mga pangit sila. Ibig sabihin nun, hindi lang sila magandang magdamit. O hindi lang sila marunong mag-ayos ng buhok nila dahil wala silang pambili ng shampoo na katulad ng pangkaraniwan. Pero yun ay totoong lahat. They're ugly, smells terrible, ganyan. Pero sa katotohanan, hindi ako naniniwala na may pangit. Iba ka lang. Pero hindi ka pangit. Unique. Wala kang katulad. Pero hindi ka pangit. Sa mata ng Diyos, mahal na mahal niya tayo. Nilikha tayo ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Walang pangit. When you're angry, gusto mo makagante. Sasabihin mo, truth. Pero ibang motibo mo. Gusto mong gumanti sa Kanya. Sasabihin mo katotohanan. Anong maganda? Talandi naman yan. Yan. Yes, ang samang pakinggan, di po ba? Kahit nga sa pulpito, kahit sinabi ko lang di ba ang samang pakinggan? Ganun magsalita, pagkagalit. Ganun magsalita pagka gustong gumanti. Amen po. At saka kung minsan gusto mong pakita kung gaano ka superior ka sa salita ng Diyos. Kaya magsasabi ka agad ng verse, chapter at saka verse. Tuturuan mo agad ng Bible verse. Nakasulat pa sa iyong Bible verse kung gaano ka kabanal. Para patunayan mo lang na ang iyong spiritual ay superior kaysa ron sa kausap mo. You want to prove your superiority. Gets niyo ba ako po? So what is the right motive? Yan ang unang tanong. Pastor, oo nga po, pero ano ba ang tamang motibo? Ito, ang tamang motibo. To help out and not to hurt. Gusto mong tumulong.
Gusto mo siyang makorek, gusto mo siyang tulungan. Sa kaibuturan ng iyong puso, gusto mo siyang tulungan. You want to help the person. Lalo na kung mahal mo sa buhay, lalo na ako. Umiiyak pa ako kung paano kagustuhan ko na ma-sharean yung aking mga mahal sa buhay. You don't just speak the truth brutally honest. Ang tawag natin, brutally honest. We don't do that. We need skill to speak the truth. We want to help and not to hurt. And what you're doing it in love. Dahil yan ang command ng God sa atin. Love God and love people around us. We need to learn how to love. So, speaking the truth in love. How to speak the truth in love. Isa pa. Okay, lakas natin. How to speak the truth in purihin ng Panginoon. Amen po. 2 Corinthians 12:19. Again. Okay. Again. Do you think that we accuse ourselves to you? We speak before God in Christ, but we do all things, beloved, for your edification. Sinasabi natin, ang ginagawa namin, ito po, lahat ng ginagawa ko, ay sa ikatitibay ninyo. Ang sinasabi ko, yung pagtayo ko sa pulpito, yung pagtuturo, yung mga lessons, all the lessons, is for the edification. Para maging matatag tayo, so that we'll be stronger when we deal with this world. We'll be stronger. Because sabi sa Bible po, sa 1 John 5:19, we know that we are of God, and the whole world is under the sway of the wicked one. Sabay-sabay, basahin po ninyo. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Alam natin tayo sa Diyos, ang buong sanlibutan, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. So ano ibig sabihin nun? We need to counter. We need to learn how to counter the works of the devil in our lives. Because we know that we are of God and the whole world is under the sway of the wicked one, under the influence of the wicked one. Kaya lahat ng ating makikita ay para tayo ay ilayo sa Diyos. Para tayo ay maging hindi maka-Diyos. Para tayo ay maging makasanlibutan. Materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. And these are all in the world. So that the Bible is saying, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Because, ito po, for all that is in the world, lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. For the world, okay, read it, please. For the world offers only lust for physical pleasure, the lust for everything we see, and pride in our possessions, yung mga branded. Nakasulat yan dito sa harap, dito sa batok, yung branded. Pinagmamalaki yung branded, yung mamahalin. Now, these are not from the Father. They are from this evil world. Okay po? Nasundan niyo ba ako doon? Kaya ayaw niya tayo ay maging worldly. Hindi ko sinasabi na makakaiwas kayo sa world. We are not of the world, but we are in the world, but we are not of the world. We are in the world. Tayo nasa sanlibutan, pero hindi tayo makasanlibutan. Ulitin ko po yan. Tayo ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo makasanlibutan. We are in the world, but we are not of the world. Amen. Do you agree? Yes. And we need to detach ourselves from these things na maaaring makapahamak sa atin. We will ruin our lives if we will continue on loving the world and the things in the world. We need to learn how to discern things that will destroy our lives. So, dito, we need to check our motive. We have to check the way we feel about a person. What we feel about them. If we are prejudiced, we will say they're ugly. They smells bad. They smells terrible.
Hindi natin siya katulad. Amen po. I don't like them. I don't want to see them anymore in my life. Because they are different. Look at you. You are different from others as well. Hindi ka naman kamukha ng iba. Para yung thumb mark natin, unique. Na-imagine nyo ba yun? Yung thumb mark, unique. Yung iyong eye print, unique. Ito ginagamit sa security, sisilip ka doon. Pag nakita yung mata mo, bubukas yung security door. Because you are unique. You're only one. At yung hulmahan mo, sinira na ng Diyos nung matapos kang likhain. Na-imagine mo ba yon? So, paano ka magiging pangit? Hindi ka pangit kundi ikaw lang ay naiiba. Nag-gets ko? Kaya huwag mo na sabihin sa katabi mo na hindi ka pangit. Alam naman niya kung ano ka. Iba lang tayo sa iba. We are just different. Now, check your motives. Number 1. Number 2, plan your presentation. How you present the truth, you have to plan it. Ano yung ibig sabihin nito? You have to plan whom to say the truth. You have to plan what to say. You have to plan when to say, and you have to plan how to say it. So yun ang titingnan natin po. Alam nyo, ang halaga ng iyong sinasabi ay kasing halaga ng iyong paraan ng pagkakasabi. Kayo po magsabi. Basahin po ninyo. Okay, ready? Ito po talagang salitang nanggaling sa akin. Basahin po natin. Okay, ready? Read. Okay. The importance of what you say is as important as the way you say it or how you say it. The way you say it. It is as important as that. Yung sinasabi, kasing halaga ng yung paraan ng pagsasabi. Nag-agree ba kayo sa akin? Sinabi mo na nga, I love you, pero wala ka namang feeling. Ikaw talaga, I love you naman ah. Oh, no, di ba? May feeling ba yan? Wala. Walang feeling. Alam niyo yung pagka-I love you, medyo may hangin. I love you. Oh, ayan. Oh, pag hindi, katal ka agad ang laman yan, di ba? I love you. Kaya kailangan matuto ka how you say it. Hindi mo, I love you. Gagamit mo yung vocal cord. I love you. Walang dating. Pero kung nasa phone ka, I love you, mahal. Oh, di ba? Di kilig to the bones, di ba? So, ito, tingnan natin. Whom to say it? Kanino mo dapat sabihin? Mga minamahal ng Panginoon, hindi mo sinasabi sa lahat ng tao. Yung makasalubong mo sa karsada, sasabihin mo kagad ang katotohanan tungkol sa Kanya. Alam mo, ang damit mo, ang pangit. Mga ganyan. Sasabihin mo ito only to people that you care about. Yung people na very close sa iyo, malapit sa iyo, very close sa iyo. That's when you say the truth about them. But you don't say it to other people na hindi mo naman kabatian o na-meet mo lang sa party. Sasabihin mo kagad ang truth. Hindi mo pambira. Ano ba itong suot mo? Para kang salaginto. Ay, mga ganon. Mag-iisip ka kagad ng mga words. Totoo naman ang sinabi mo kasi ang kintab ng damit. Yung para bagang ito ay may concert. Yung pag may nangingintab ang mga damit. Ang nagpunta naman siya sa funeral service. Tapos yun ang suot niya. Imagine. So you don't just speak the truth just to anyone. You say the truth, there are people you care most. Lalo na kung anak mo. You care about them. So you speak the truth to them. Amen po? Not someone na may shallow relationship, yung na-meet mo lang sa isang party o anak ng kapitbahay. You don't say that. Kung hindi, magagalit sa yung tatay niya. Papagalitan ka niya. Bakit ba pinakikialaman mo ang anak ko? Ba't mo pa sinasabihan siya ng mga ganyang bagay? You don't even know my kid. Kaya, ingats whom to say it. Huwag niyong basta sabihin. And then, pangalawa, plan your presentation, what to say. Ano sasabihin mo? Choose your words.
Huwag yung mga offensive, yung makaka-put down, huwag yung condemning. Not condemning. Not a put down words. Amen po. Must be based on facts, not hearsay. Based on facts. Alamin mo yung katotohanan before you speak the truth. Sa mahal mo sa buhay, always remember that. Sa mga taong very close sa iyo, best friend mo. Alam mo, kaya ko naman sinasabi sa iyo kasi, best friend kita, mahal na mahal kita. You are my best friend. I have to tell you this. I have to risk, baka ako'y tanggihan mo, risk of rejection. But still, I love you because you are my friend. Mahal kita. Amen ba tayo doon? Ano palagay niyo? Susunod, gusto niya sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yung gusto mo sabihin. Hindi ka ma-offend? Hindi. Promise, Pexman, Superman, Batman? Yes. At saka mo sasabihin. Agreed? Agreed ba kayo doon? At sabihin mo muna sila kung gaano mo siya kamahal. Mag-zero in ka at mag-focus ka doon sa talagang problem, hindi doon sa person. Don't attack the person. Doon ka sa problema. What's the problem? Amen po. At wag niyong balikan na yung nakaraan na niya, yung mga nakalipas na, it's past. Amen po. Don't keep on reminding about the past. Wag yung balikan mo ng balikan yun. Parang, ano ba, nasabi mo na sa akin yun ng 100 times. Ako ba hindi na magbabago sa iyong tingin? Di ba kalimitan ganon? Sabi sa akin ng isang paborito kong bata, sabi niya, hindi na ba ako magbabago? Ayaw na ba ninyo akong bigyan ng pagkakataon na pakita ko ako'y nagbago? Bakit lagi na lang akong sinasabihan ng ganito? Ayun, kuminsan nakaka-frustrate. Dahil akala mo, hindi na nagbabago yung isang tao. Nag-agree ba kayo sa akin? Iba, ikaw yung sabihin sa iyo, nung elementary ka pa, nung maliit ka pa, nakaka-offend, di ba? Parang sa halip na makatulong sa iyo, sumasama pa. So, whom to say, what to say, when to say. Timing is crucial. Timing is very important. Pag ikaw ay nagmumotor, wrong timing, ano mangyayari sa iyo? Semplang. Aksidente. Overtake ka, wrong timing. Oh, pag overtake mo, lalo na dito sa Philippines, where when you're driving in the Philippines two-way street, and you overtake with the wrong timing, head-on collision, ang daming namamatay because of wrong timing. So timing is very important. When to say it. So sa Proverbs 25, tinan niyo po. Proverbs 25, verse 11. The right word at the right time is like golden apples in silver jewelry. Sabi rin sa Tagalog, kapag angkop sa panahon, ang salitang binigas para itong ginto sa ingasting pilak. Yung para kang meron kang singsing, pagkatapos, lalagyan mo isa ng golden apple sa ibabaw, ingaste. Yung ingaste, yung po yung korte ng alahas, yung mahusay na pagkakabigkas, is like a golden apple in silver jewelry. May pakinabang, mabibless yung tao. At marami rito, ang nagkakamali ng timing. Kararating lang ng mister mo. Galing sa initan. Pagod na pagod. Gabi. Na traffic. At sinasabi niya, ang tindi talaga ng traffic dito sa Tejero. Sino sa inyong paborito ang Tejero? Okay, Tejero. Oh, paborito ang Tejero. Sabi, pambihira. Tapos, hindi pa nakakasubo, hindi pa nakahihigop yung paborito niyang sinigang na beef. Sinigang na beef ang ulam, napakasarap. Alam mo, sinigang na baka na kalambot-lambot, na may malambot na buto, hindi ba? Hindi pa nahihigop. Alam mo, kaya sabihin ako sa iyo, oh, ano yun? Ang anak mo buntis. Ha? Your daughter is pregnant. Your daughter cannot graduate. Hindi pa siya, wrong timing. Alam mo, pagkaganyan namang mga balita, if that's, yung bad news is bad news, regardless. Amen ba tayo doon? Sabi nyo nga yan, bad news is bad news. Oh,
Pero kung nakapahinga na, yung tao nakahinga na, makakatulong na mapakinggan niya yung bad news. Okay? Tapos, unahin mo muna, meron akong bad and good news. Ano yung... Sige, good news na nga muna. Good news. Okay, good news. Magiging lolo ka na. You will be a grandfather. Lolo ka na. Good news. Oo, magiging cute ang apo natin. Di ba? Yung paraan, you have to be creative. Bibigyan ka ng Lord ng wisdom. The right word at the right time is like golden apples in silver jewelry. Kapag naangkop sa panahon ang salitang binigas, para itong ginto sa engasting pilak. Nag-agree ba kayo sa akin? Matutuwa ang mga nakakarinig, bless sila. Now, dito na ngayon tayo rito sa how to say it. Okay. Say it pleasantly sa Colossians 4:6. Dito tayo sa Colossians 4:6. Tingnan natin yung Word of God. This is how you say it. If you want to speak the truth, let your speech always be with grace. Tingnan niyo pa. Ano ba yung grace? Mga minamahal ng Panginoon. Kumisan, Grace, pangalan ng anak ko, Grace. Hindi yan. Hindi yan ang grace. Ang grace, ipapaliwanag ko po ng napakadaling maintindihan. Ang grace, yung ibibigay sa iyo ang iyong kailangan. Hindi ang nararapat sa iyo. Yun ang grace. Halimbawa, ang nararapat sa iyo, impyerno. But because of God's grace, God gave you heaven. Okay. You're deserving, not what you deserve, but what you need. Yun ang grace. Grace is God giving us what we need. Instead of giving you curse, sumpa, curse. Kasi when you commit sin, when you disobey God, there is curse. Kaya yung joy to the world, yung awit, joy to the world, the Lord is God. Meron yung curse. Hindi yan ang curse, kundi blessing. So, instead of curse, blessing ang binigay niya. Instead of death, binigyan niya tayo ng life. You deserve death, but God gave us life. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos, the gift of God, kaloob ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Jesucristo. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Yun ang grace. Now, let your speech always be with grace. Seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So, ibig sabihin po nito, seasoned with salt. Alam mo yung salt, nagpapasarap. Nagiging masarap pakinggan. Ang salt, pag nilagay ang pagkain, ano ba naman ito pagkatabang? Ganyan pa mukha niya. Ano ba ito pagkatabang-tabang? Ganun. Inis na inis ka, ubod ng tabang. Nalimutan niya tang lagyan ng asin. Pero pag nilagyan ng asin, masarap kumain ng kanin. Pagka may salt. Tama. Agreed. Lalo na kung may patis naik. Di ba? So ito, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano ninyong dapat sagutin ang bawat isa. That's how you say it. So you need to learn not to speak na magkokos palalo ng problema. And give them affirmation. Tinan sa Proverbs 12:25. Anxiety in the heart of man causes depression. But a good word makes it glad. Amen po. Sa Tagalog, okay. Nagpapabigat sa puso ng tao ang pagkabalisa, ngunit mabuting salita ay nagpapasaya sa kanya. Ano yung anxiety? Okay, ito yun. Basahin natin yung tungkol sa anxiety. An uncomfortable feeling of nervousness. Worry about something that is happening or might happen in the future. That is anxiety. Ang anxiety ay pagkabalisa. Kuminsan, ito'y emotional distress. Ito is a sickness, anxiety.
Alam niyo yung mga taong may anxiety, hindi makatulog. Hindi comfortable. Nagigess niyo ako? Hindi makatigil sa isang tabi. Laging may ginagawa, laging kumikilos. May anxiety. So, ulitin natin. Basahin niyo po ulit. Ready? Okay, read. An uncomfortable feeling of nervousness or worry about something that is happening or might happen in the future. Pero hindi pa nangyayari. So you are so anxious about things. Anxiety. Sa Proverbs 12:25, nagpapabigat sa puso ng tao ang anxiety, pagkabalisa. Ngunit ang mabuting salita, nagpapasaya sa kanya. Good words, make it glad. Mawawala yung anxiety. We need to learn. We need to learn how to speak the truth. We need to learn how to present. Ipipresent mo ang good presentation of the truth in talking to people, talking to your children, talking to your parents about things, about plans in life. We need to learn. Amen po? Whom to say, what to say, when to say, how to say. Amen. And magkakamali muna kayo, tapos tsaka nyo maaalala ito. Bigyan ko kayo ng tip. You could be doing the right thing the wrong way. Tulad ng lagi kong sinasabi, you're doing the right thing the wrong way. Ang malimit po tayo magsalita, yung pag nagsasalita tayo ng katotohanan, alam mo, ikaw naman ay napakatalino at saka napakabait. You're intelligent. You're good at school. You're beautiful. Beauty and brain. But, kaya lang. But, after you say that word, then, inumpisahan mo sa maganda, di ba? Ikaw, you are beauty and brain. Ikaw ay napakatalino. You're good. You're very intellectual. You're open-minded. But, ang lahat ng sasabihin mo doon, i-reject na yon. Amen pa tayo doon. Lahat ng sasabihin mo doon will be ignored. Lahat ng sasabihin mo will be invalid because you use the word but. Kaya lang, kung may matalino, mabait, maganda, mabango, kaya lang, lahat ng sasabihin mo, invalid na yon. Lahat ng sasabihin mo, ignored na yon. I-reject na lahat ng sasabihin mo. Hindi magwa-work. So, itong ititip ko sa inyo. Anong dapat mong sabihin? Alam mo, sabi mo, ikaw ay maganda, matalino, you're intelligent, you're smart, you're good, you smells good. Okay. And you will be even better. Okay. You will be even more beautiful. They will love to hear the next word you're going to say. Lahat ng sasabihin mo, pakikinggan pa uli. And you will be better. Ikaw ay mas gagaling, ikaw ay lalong gaganda, lalo kang magiging attractive. Sinong gustong mas lalo siyang maging attractive? Pakitaas ang kamay. Di ba? Sinong gustong lalo siyang magustuhan ng mga tao? Pakitaas ang kamay. Sinong gustong ang favor ng tao ay makuha niya? Taas ang kamay. Hindi ba? So, para mangyari yon, pag sinabi mong, ikaw naman mabuting tao, huwag mong tutuktungan ng kaya lang. Ang sasabihin mo, mas lalo ka pang magiging attractive sa mga tao, lalo ka nilang ma-appreciate, lalo ngayon. So, pakikinggan nila ang sasabihin mo rito. Maganda ang simula ng ating pagsasama. Halimbawa, kausap mo, misis mo, at kayo ay nakahiga na, kumain na kayo ng sinigang na bulalo, busog na busog. Pagkatapos, nag-uusap na kayong dalawa. Alam mo, magandang ating pagsasama. Ang relationship natin is good. Okay? At naniniwala ko, it will even be better. Naniniwala ko, meron pa itong igagata pang lalo sa ating pagpapatuloy at pag-unawa at patuloy na paglapit natin kay Lord. We will keep on coming close to God. Life will be even better for you and for me. So, nasundan ba ako doon? Naipaliwanag ko ba? Nakakunot ang mga naunang ilan. Ganyan. Sabi mo, halimbawa, meron kang boyfriend, girlfriend, your relationship, our relationship is getting better. It's good. I like it. And I believe our relationship will be
will flourish more. Okay? It'll be even better if we will come, both of us will come close to God. Mas malapit tayo kay Lord, mas lalo tayong mai-improve. Mas maganda ba yan? Mas makikinig siya sa iyo, hindi niya i-ignoren at hindi niya i-reject ang mga sasabihin mo, kaysa sabihin mo, kaya lang, ayun na. Wala na. Lahat ng sasabihin mo, wala na. Sarado ng bintana. Kaya lang, maganda ka sana kaya lang, hindi ka nagtututbrush, mga ganon. Lahat ng sasabihin mo, hindi na niya tatanggapin. Amen ba tayo doon? Nag-agree ba kayo sa akin doon? So, ang kailangan matutunan natin dito ay right approach. Amen po. Yung airplano na galing sa taas at pababa, palanding. When the airplane is about to land, okay, descending na ito. So, ang pilot, they need to have the right approach. Even when you're driving, nandun ka sa expressway, ang tulin, tapos bigla kang pa-exit, kailangan mo ang tamang approach para hindi ka sumemplang sa pagtabi mo. Nagigets ako sinasabi ko. So, ano ang right approach? Okay? Tinitingnan natin dito, plan your presentation, plan your approach. Ito, number 1, truth plus tactfulness plus right timing equals right approach. Ang tamang approach mo, kailangan mo truth, totoo, tactfulness, and right timing ang kailangan mo. So when you learn those things, then may present mo sa kanila ng maganda ang presentation mo ng truth. By the way, ang truth, sabi ni Jesus, you shall know the truth will set you free. Sabi ni Jesus. You shall know the truth will set you free. Ang prayer ni Jesus, John 17:17, sabi niya, Father, sanctify them with your truth. Your word is truth. Sanctify, sabihin separate. I-separate mo kami from among the sinners. Sinner ako. Sinner ka. Sinner tayong lahat. Pero ang difference natin dun sa sinner sa labas ng church, o yung sinner na hindi believer, ang sins nila will cause them death. Pero tayo, ang sins natin is forgiven because of Jesus Christ. That's the difference. Nasusundan niyo pa po ako? Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life, your sins, inako na ni Jesus, tinubos tayo ni Jesus. Ni-redeem. Jesus redeemed us from all our sins. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. If you receive Jesus Christ. Kaya hindi yung trying hard mo ang mahalaga, kundi yung iyong trusting God, yun ang mahalaga. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. So, dito po, right approach is truth plus tactfulness plus right timing. Now, always remember, people want the truth, but not all of them are ready to accept the truth. We need to do the right thing the right way. We need to do the right thing the right way. Isa pa, we need to do the right thing the right way. Godly way. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Sa conclusion po natin, what is the benefits of speaking and accepting the truth? Nung last time na nabanggit ko po sa inyo yung tungkol doon sa yung mama nila Pastor G ni Jerome, natatandaan niyo ang kinuwento ko na napatira ako sa bahay pagkatapos nagkaroon sila ng relasyon tapos I was a broken man, broken life. Amen po. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magkakasama kami sa apartment ni Pastor J. Nandun kami sa isang table. Pagkatapos, sabi ko sa kanila, ito po, nagsabi ako ng truth, sabi ko alam niyo anak, yung pangyayari sa amin ng mama ninyo,
hindi naman siya lang ang lahat ng may kasalanan. Dahil ako ay hindi naman naging isang mabuting ama. Hindi rin ako naging mabuting asawa. Mahilig ako sa manok, kaya ang manok inaalagaan ko, itlog pa lang. Hanggang sa mapisa, lagi ako nakabantay doon. Pinapakain ko ng gerber ang mga manok. I took care of them hanggang sa sila'y umidad, hanggang sa sila'y nagsimulan tumalaok, hanggang sa sila'y alagaan ko ng 2 years old, ilabang ko sa sabong. So I spend my time, irresponsible ako. Kaya I spoke the truth. Sabi ko, I'm sorry anak na nagawa ko yon. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, binago na ako ng Diyos. Alam niyo, umiyak ako sa harapan nila. Sinabi ko sa kanila yung katotohanan na yon. Hindi ako naging mabuti, kaya maring yung reaction ng inyong mother sa akin, nawala na siya ng damdamin sa akin, kaya nagawa niya yung mga bagay na yon. Kaya yung last na presentation ko sa inyo, parang ako ang bida. Hindi po naman totoo yun. Hindi naman ako naging isang mabuting asawa, hindi ako naging mabuting, ewan ko, sa pagiging mabuting tatay, kasi lagi naman ako nag-i-spend ng time sa kanila, pero hindi ako ganun ka-responsible. At kung masasabing ngayon po na nasa kay Lord na ako, naging mabuting tatay na ba si Dad sa inyo? Si Pastor Jesse ba is a good father to you? Hindi ako magsasabi sa inyo, sila na lang tanungin niyo. Sila magsasabi ng truth kung ano ako. Pero kaya ko po sinasabi sa inyo ng may boldness, pinagtatapat ko po, kasi hindi naman po ako isang perfect pastor, hindi po ako perfect na tao. At sa biyaya ng Panginoon, dahil kay Jesus, nabago ako. Nagbago din yung aking mga anak. Sabi nung anak ko, Dad, nung sinabi mo yan, nawala yung aking mga hinanakit. Sabi ni Jerome, yung aking bunsong anak. Nawala yung aking mga hinanakit, nawala na yung sa puso ko. Na-heal siya, nagkaroon ng healing. Dahil kinausap ko sila. At sinabi sa kanila na, huwag ninyong sisihin ang sinuman. Ang hindi ko pwedeng sabihin, ang relationship ko sa mama nila ay isang pagkakamali. Dahil hindi pwedeng maging pagkakamali na isinilang sila. Ang mga anak ko ay hindi isang pagkakamali. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Kaya if you speak the truth in love, it can cause maturity. Magkukos ng maturity sa isang tao. Magmamature ka. Mahihil. Magkakaroon ng tuldok. Matutuldukan mo yung mga issues. Kasi meron kang pag-amin sa iyong puso. Sabi rito sa Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Sabi sa Tagalog, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Amen po. So, timing. So, naghanap ako ng timing kung paano. Nandun kami sa round table. Magkakaharap kami, nagkakausap-usap kami. So, ipinagtapat ko sa kanila yung katotohanan na yon na hindi lamang yung isang pagkakamali ng isang tao, it takes two to tango. Agreed ba kayo doon? Hindi naman niya nagawa yon dahil siya'y masama o ikaw ang mabuti. Merong pangyayari. At ang immaturity natin, yun ang reason kung bakit nangyayari yung masasamang bagay sa ating buhay, pero hindi pa huli ang lahat. It could change life. It will change life. Tamang paraan, you present it right, it could change life. Amen po. Sabi sa 2 Corinthians 7, verse 8 and 9. Okay. For even if that letter of mine made you sad, nalungkot ka. Okay. I am not sorry I wrote it. Hindi ako nalulungkot na sinulat ko ito. I could have been sorry when I saw that it made you sad for a while. Kasi, but now I'm happy. Masaya na siya. Not because I made you sad, but because your sadness made you change your ways.
Dahil nalungkot ka, yun ang nagpabago sa iyo. Dahil nalungkot ako, nagpabago sa akin. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Tagalogin natin, tinan ninyo. Bagamat nagdudulot sa inyo ng hapis. Hapis, alam niyo ng hapis, di ba? Hapis, sadness. Ang aking sulat, ang aking letter, hindi ko pinagsisisihan ng pagkasulat ko na yon. Dapat ako malungkot sapagkat alam kong nagdulot sa inyo ng hapis ang aking sulat, bagamat sandali lamang naman. Di ba? Gayon may nagagalak ako, I'm happy for you, pagkat ang kahapisang yaon, ang umakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ng inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos. It made you sorrow and God causes you to sorrow, so it will change you. Kaya hindi kayo napasama dahil sa amin. Amen po. Gusto kong matapos tayo ngayon, mag-end tayo rito sa Romans 8:28 and 29. And we know, sabay-sabay, kayo pa magbasa. And we know, dito nagsisimula we know. Kaya kailangan we know. You shall know the truth, and the truth will set you free. You shall know. Okay. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Tanong, ang question, sino po sa inyo na naririto na masasabi niya ng buong katapatan that you love God? Can you raise your hand and say to God that, Lord, I love you. Pakitaas ang kamay na nagmamahal sa Lord. Okay. Lord, I love you. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called, according to His purpose. May pagkatawag sa atin ng Diyos, purpose. Lahat tayo ay merong purpose kay Lord. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay, mga minamahal ng Panginoon. Mahirap maintindihan yung verse 28. Ang sabi rito, okay, read it again, verse 28. And we know, okay, ready, read. That all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Okay, all things work together for good. And you raise your hand, you love God. So ano man yung nangyari sa iyo, whatever happened to you in the past, you lost your virginity in the past. You lost your business. You lost your family. Okay, in the past. Maraming nalugi tayo in the past. Maraming pangyayari sa ating buhay in the past. But God said, all things work together for good. Pero, ang ibig sabihin nito, it doesn't say that all things are good. Hindi lahat ay mabuti. Natin niyo po yan. And then we know that all things work together for good. Pero not all things are good. Actually, on the contrary, many things are bad that happen to you and to me. Maraming masama ang pangyayari. Sino sa inyo nagsasabi, masama ang pangyayari? Marami. Pakitaas ang kamay. Raise your hand, please. Yung mas masamang maraming pangyayari, hindi maganda. Tao tayo We are prone to commit mistakes in our lives. To commit sin. Marami tayo. Marami ako noon. Kaya hindi naman ako nahihiyang sabihin sa inyo dahil ang kausap ko ay tao. Kung kayo mga robot, kung kayo AI, hindi ako magtatapat sa inyo. Pero alam kong kayo yung mga tao, kaya yung aking pagkakamali nyo rin. Ang sexual sin ko ay sexual sin nyo rin. Ang aking mga kayabangan ay kayabangan nyo rin. Pare-pareho tayong tao. Gets niyo ako? Ang kaibahan natin sa ibang makasalanan, tinanggap mo si Jesus at pinatawad ka ni Jesus sa iyong kasalanan. You receive Jesus. You receive the Lamb of God who takes away the sins of the world. And your sins are forgiven you. Hindi ba? That's great. All things work together for good. Although not everything is good, but all things work together for good. To those who love God, to those who are the called, according to His purpose. And then, as you know dito, take a look at this.
Ang verse 28 will not make sense to us unless we know the purpose of the bad things that happened to us. Yung mga pangyayaring masama nung una, magkakaroon ng sense if we read verse 29 and understood. Sabi rito, for whom He foreknew, He also predestined. Ibig sabihin, predestined, planado. Predestined. Lahat ng He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Tagalogin po natin ito. Okay, 28 and 29. Alam natin sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmahal sa Kanya, ang mga tinawag ngayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Yung pangyayari sa buhay ko, it humbled me. Sa pangyayari sa buhay ko, broken heart ako, broken man, broken life. Pero ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, lahat ng broken, binubuo niya. And ginamit niya yung mga karanasan ko, the very sins that you did, yung downfall ng iyong buhay, ikaw man ay pokpok, ikaw man ay prostitute, ikaw man ay babaeng palipat-lipat, ikaw man nakakawalo na. Okay? At palipat-lipat ka at ikaw'y parang prostitute na ang tingin sa iyo. Alam nyo, yan ang nag-humble down sa atin. Dahil kahit sino ka pa, tanggap ka ni Lord. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Si Jesus, nakaranas ba siya ng rejection? Did Jesus experience rejection? Okay. Did Jesus experience injustice? Hindi tama yung ginawa sa Kanya? Amen ba tayo doon? So, ina-expect mo, tama lahat ng mangyayari sa buhay mo? No way. Nag-guess niyo sinasabi ko? All things work together for good to those who love God. Why? Because for whom He foreknew, He also predestined. Sa Tagalog, tingnan natin po yun. Sapagkat sa mulat mula po'y alam na ng Diyos kung sino sa Kanya, ang mga ito ay itinalaga niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Kaya mararanasan natin lahat yan dito sa mundo, pero ang purpose ng lahat ng yon, para tayo ay maging katulad ng Kanyang anak at sa gayon ay naging panganay natin siya. Naging drug addict ka, gagamitin ka ng Lord para doon sa mga drug addict ngayon. Naging pokpok ikaw. Okay? Pinagpapalit mo ang virginity mo sa cellphone. Pero dahil tumanggap ka kay Jesus, yung mismong ginawa ng Lord sa iyo, magagamit mo mismo yon, yun ang iyong ministry. Yung mga nahulog sa trap na yon, yung nahulog sa pagkakasala na yon, the same thing, that is going to be your ministry. Broken family, broken life, broken man, yun ang aking ministry. When you are broken, narito po ako to counsel you and tell you that God still loves you. Mahal ka ng Diyos. May pag-asa po tayong lahat sa Kanya. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Don't lose hope. Don't give up. Keep coming to Jesus. He loves you so much. More than you can comprehend. He loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos. Higit sa iyong akala, higit sa iyong palagay. Amen po tayo daw. So, anong kailangan natin gawin? Surrender your life to Him. Say this prayer with all of your heart. Surrender your life to Him. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Bago pa ako ipinanganak, inibig mo na ako. Sinugo niyo ang iyong bugtong na anak. Hinipo mo ang buhay ko, Lord, upang tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa Kanya. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan.
na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen. When you say that prayer, sabi sa John 1:12, okay. Sabi rito, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, kay Jesus, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. As sa Galatians 4:6, and because you are sons, God sent forth His Spirit, the Spirit of His Son, into your hearts, crying out, Abba, Father, upang ipakilalang ikaw ay anak, pinagkalooban ka ng Espiritu ng anak. Okay, tira nyo, John 1:12. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, upang ipakilalang ikaw ay anak, pinagkalooban ka ng Espiritu ng anak. Amen po. At nang sa ganon, makatawag ka sa Kanya, Ama, Ama ko, ay hindi ka na alipin kundi anak, sapagat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. At tandaan natin, if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, and behold, all things have become new. Kayo naman ang magbasa. Therefore, parang magic slate. Sabi niya, your sins and your lawless deeds, I remember no more. Sino nagsabi niya? Si Lord, si Yahweh. Your sins and your lawless deeds, I remember no more. Dahil hinugasan na tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So ano yung goal natin? Ang goal ng HDBC is for all, para yung lahat ng believer, for all believers, will mature. Will grow up, not only grow old, but we grow up in the name of the Lord. Amen. Amen po. Tanggapin niyo po ito. Okay. Now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.